Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka mainit nga hapon sa inyong nga tanan. Today is April 9, 2026. Adlaw kita mga biyan sang Webes, ikaduhang Webes sa bulan sang Abril. Matawhay mga biano ang aton nga dalano diri sa syudad sang Iloilo bangod subong nga adlaw. Isa mga biano ka regular holiday sa pungsod Pilipinas. Bangod no aton gina-commemorate ang 84th anniversary sang araw ng Kagitingan o kon Day of Valor. Diri mga biano sa aton sa pungsod Pilipinas, no less than our President Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpanguna mga abyanon sa aton man nga pag-commemorate sa anibersaryo sang araw ng Kagitingan. Pinaagi no sa wreath laying ceremony sa dambana ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Bataano subong April 9. So ang tema no sa siniman nga pag-commemorate natin amo ang giting ng bayani pamana sa salinlahi. Na-highlight diri mga abeno sa siniman nga pag-commemorate naton ang kaisog sakripisyo ng patriotism no sa mga Filipino veterans bilang ligasiya mano sa ang ilang ligasiya no, for our future generations. Ang aton mga beno nga pag-obserba sa Philippine Veterans Week subong nung tuig ang ginahalin sa April 6 to 13. Nag-umpisa ini no last Monday until April 13 no next Monday. Sa usual nato nung dates no kung sang una April 5 to 11 para nga ma-maximize no ang public participation.
Kag syempre ang ibang pagid nato no nga mga activities in honoring our nation's veterans. So subong man nga adlaw mga abino diri sa aton sa syudad sang Iloilo pakadto kita diri kaina matawhay no ang aton nga dalanon diri sa syudad sang Iloilo and some of our employees no pares sa aton diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo despite nga holiday pila naton ka mga mamumugo no especially sa private sector padayon sa gihapon sa pag-ubra. So gani mga abyan no, sa mga kauturan naton na nga naglagaw o kung may plano subong nga hapon magakuha kita anay bala no sang pinanaton ka latest nga weather update agud nga ti magiyahan kita kung mangin manami no ang aton nga weather kag kumpila bala no ang aton nga heat index subong nga Huwebes. Radyo Pilipinas. Sa aton pinakalinya mga abiyan si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Thursday, April 9, 2026. Ridge of high pressure area ay naga-extend over northern kag central Luzon. Kag ang bagyo nga gina-monitor natin outside sang aton nga Philippine Area of Responsibility ay orihin ni nasiplatan nga may kalayon 2,845 km east of northeastern Mindanao. May maximum sustained winds ini nga 55 km per hour near the center kag gustonas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-southwestward at 10 km per hour. So ang ini nga bagyo ay as of now wala pa man siya ti direkta nga epekto sa aton kag posible siya magasulod sa aton nga par by next week. And then diri naman sa Western Visayas, generally fair weather man kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag panago og tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast nga magadala sa makanay tubtob makasaran nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:42 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:01 karon sa hapon. Kag ang aton nga forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay yara sa may 41 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update, halin sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madam agad nga. Salamat. Yes. Ma'am Lenore, ining bagyo no you've mentioned sa gihapon ara pa sa GWA sa Philippine Area of Responsibility. Yes sir, as of now, ma'am, as of now wala pa siya kasulod sa aton nga PARS. Pero ma'am, in case no you've mentioned man nga next week lauman naton by Tuesday masulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Makita bala naton Ma'am Lenore no kung kita diri sa Western Visayas apektado sang trough no sang siniman nga bagyo in case nga magsulod ini sa PAR. Well, possibly ni siyang magasulod sa aton nga PAR by Tuesday or Wednesday, ma'am, kag ano man abi ang base man sa atong mga forecast models, pare-curving man siya. So, posible nga nasa eastern side lang sa aton nga bansa ang apektado sa trough or ini isang sini nga bagyo. Pero posible magdala ini sang pag-ulan-ulan diri sa aton, Ma'am Lenore? Well, wala man natin na ginadula ang mga posibilidades na, ma'am. Para base man sa aton nga weather outlook, ang ano man kita diyan, ma'am, ang generally fair weather man kita. Subong nga adlaw Ma'am Lenore, kamusta no ang aton nga mangin weather? Well, as of now, ma'am, ang ano man kita sa subong, generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag panago tuga sa mga localized thunderstorms. And then ang atong forecasted heat index ay nasa 41 degrees Celsius. Yes. Ma'am Lenore, no, sa aton nga mga tagpanamati abi nila kay tig-ilinit na subong wala na no sang bagyo. Ano ba lang kamatuoran si ni Ma'am Lenore? Well, hindi man, ma'am. Kaya ang aton man forecasted for the month of April, posible kita
ano sang bagyo 0 to 1, ma'am, Okay. ang forecasted nga tropical cyclone nga posibleng magasulod sa ating par. Mhm. In case ma'am no nga mangin isa ini ka bagyo no, ikapila na ini nga bagyo subong nga tuig diri sa aton. Ano ma'am, ang pangatlo nga bagyo natin nin, ma'am. Tapos pangahatagan natin siya nga isang local name nga si Bagyong Kaloy. In Oh. case nga magsulod siya sa ating par. Mhm. Pag-abot ma'am Lenore no sa aton nga heat index, you've mentioned 41 degrees Celsius ang forecasted. As of 1 p.m. nalabot na bala naton ini ma'am Lenore? Well, base diri sa ating nga record sa station, ma'am, pinakamataas natin nga na-record subong nga adlaw ay yara sa may 38 degrees Celsius. Kagunang alas 11 hasta subong nga alauna. Okay. Lastly, Ma'am Lenore, no, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano lang kita, mag-monitor lang kita sa development sini nga bagyo nga gina-monitor naton at outside sang ating nga par. And then, mag-inom kita sa madamo nga tubig, stay hydrated kita, kag magdala lang kita permis ang protection sa init, like payong or di ganay kalo, kag magsuksok kita sa mga lightweight, light-colored clothing. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Welcome, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestres ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong man sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So sa gihapon no, isa ka bagyo no ang ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility next week no, Tuesday or Wednesday. Ang posible no pagpangalanan ini siya sang bagyong Kaloy. As for our heat index, mga beno forecasted heat index subong nga Webes, yara sa 41 degrees Celsius, pero as of 1 p.m. no, ang pinakamataas nga na record nga heat index, yara pa lang sa 38 degrees Celsius. Pero you know ha, ang aton nga heat index is malabot ini siya no, between 2 to 3 p.m. kanino sa mga kauturan naton nga mga wala sang importante no nga obrahon. Much better no nga magstay at home and magwa no after 3 p.m. kon after 4 p.m. Mga biyan, Philippine Standard Time, launa 15 sa hapon or 16 sa hapon sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon diri sa programa Balita Sosyal. Istoryahan naton mga biyan no, ang aton nga Iloilo Provincial Health Office may ara mga bino panugyan sa mga kauturan naton, especially ha sa mga hilig magkaon sang isda sa mga bumalakal naton. May ara kita mga bino na record nga ginapasuni fish poisoning sa probinsya sang Iloilo. Gani no ang aton nga Iloilo PHO may panugyan isda no sa mga nagabakal dira or hilig magkaon sang isda ang aloy o kontulingan na kung pwede no likawan anay ang pagkonsumo o kung pagbakal samtang ginahiwat pa no ang investigasyon diri mga biyan sa aton sa probinsya sang Iloilo 20 no ka mga individual ang ginapasuni nga ti or may fish poisoning matapos nga nagkaon sang aloy o kon sang tulingan. Paano bala no ang isa ka isda o paano bala no naga-occur ang fish poisoning? Especially sa aton nga aloy o kon sa aton nga tulingan. Baluon naton ina mga biyan. Later on kay Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO, kag syempre kita no nga mga bumalakal sa
mga kauturan nato niya nga ti high blood no, hindi makakaon sang baboy o kung gusto lang gid no magkaon sang isda. May panugyan ang aton nga Iloilo PH. Paano naton nga ma-ensure no nga hindi kita food poison? Ano ang dapat naton nga obrahon, especially nga kung magbakal ikaw subo pero after 2 days or buwas mo pa abi kanon o kung lutuon, ano ang proper ways no of handling sang aton nga mga isda? Istoryahan ta na later on with Dr. Rodney Labis. Samtang mga biyano, kahapon ginhiwat man ang payout sang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa aton nga mga tricycle drivers coming from Iloilo City, Pasig City, and Rojas City. May ara kita no sang target nga more than 800 or 8,400 nga mga tricycle drivers sa tatlo naton ka mga syudad. Isa no ang highly urbanized city of Iloilo City, kag ang duha naton ka component cities ang Pasig kag Rojas. Baloon naton no kung bala na labot naton no or 100% nga nahatag sa tanan nga mga tricycle drivers ang ilang 5,000 pesos nga cash relief assistance. Laruhon naton mga biyan ha, ang ining ginhatag sang aton nga DSWD. This is separate from the fuel subsidy. Iniya no sa idalom sang aton nga assistance to individuals in crisis situation o kon AX sang DSWD. So ginuna ang aton nga mga miyembro no sang Tricycle Operators and Drivers Association o kon TODA nga may ara no sang prangkisa or nakapa-renew sa ilang nga mga LG. Iti ang listahan nga ginabasihan sa paghatag sang aton nga 5,000 pesos halin sa listahan sang LG. So ginuna anay no ang mga TODA members naton, mga tricycle drivers. And next no sa aton naman nga mga public utility jeepney, sa aton nga taxi drivers kag sa aton nga TNVS. Baloon ta later on san o balano naka-schedule ang PUJ taxi drivers naton kag syempre ang TNVS naton nga mga drivers kaupod later on sa aton nga Regional Information Officer sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 si Ma'am Therese Feli Ligaste. And for those nga mga nagapamangkot nga mga tricycle driver kati for example abi naglain imo pamatsyag kahapon, nagamasakit ikaw or may ginkagtuan ikaw no nga iban pagid nga lugar, may importante ikaw yang transaksyon kag wala ikaw naka-claim kahapon, san o pwede ma-claim ang inyo nga CRA? So sabton ina later on kaupod man sang aton nga bisita. Samtang mga biyan, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, kin panagtag mga bino ang aton nga mga fuel coupons sa pila naton ka mga jeepney operators and drivers. So nagbato no sang fuel subsidy ang masobra sa 1,000 nga mga PUJ operators and drivers sa ginhiwat man nga distribusyon subong nga Abril 9. So kabahin sa pagpakita no sa suporta sa transport sector, ang Iloilo City Government ang nagpanagtag sang 1,500 pesos nga fuel coupon sa aton nga mga benepisyaryo dira sa Barangay Quintin Salas, Haro. So sarang ini no magamit sang aton nga mga benepisyaryo sa ilang pagtuguhong ang coupon sa mga accredited naton nga mga gasoline stations diri sa syudad sang Iloilo. Kadumduman mga abyano last week, migin pangatagan man no ang aton nga city government nga mga tricycle drivers kag operators
nga kabahin niya sang ayuda sang aton nga city government. Naglabay kita kaina no sa gasolinahan, nagalupok sa gihapon ang presyo sang aton man nga gasolina, sang aton nga petroleum products. And I know no kalabanan sa ato nagapamangkot hasta san-o pa ini. Hasta san-o pa kita no magaantos sa mataas nga presyo sang gasolina. Actually ang aton nga government naga-encourage yun no, sa mga energy saving tips. Kung sang una, for example, may motor ikaw, may salakyan ikaw pakagdo sa opisina o kung sa ulubrahan. Subong no gina-encourage nga magsakay no sa aton nga public utility vehicles o kung sa aton nga public utility jeepneys. Siyempre no, lakip man diri sa mga saving tips pagid naton. Wala nagagamit no sang mga electric pan o kung suga, much better nga pat yun inino or i-turn off para nga makasave. Kag syempre no, ang aton nga mga government offices nag-a-adapt sang work from home. Iba ni no ang halin sa Monday to Thursday ang ilang nga on-site nga ubra, and by Friday naga-work from home arrangement. So muni ang pila sa mga tikang no sang government para nga ti ang aton nga mga empleyado makatipid-tipid man. Anyway mga biyan, sa aton nga pagbalik, makaupo na natin ang aton nga Regional Information Officer sa DSWD 6 Mount Teresa, Feli Ligaste. Istoryahan natin no kung pila bala sa more than 8,400 nga target beneficiary sang cash relief assistance sa mga tricycle drivers diri sa Iloilo City, Pasig City, and Rojas City. Pila sa ila ang nakabaton kahapon during our pilot implementation. Mga biyan, magabalik ang programa Balita Sosyal. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante.
Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, na-rape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippines Standard Time, 1:31 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyo alagad, Marian Grace Ereniata. Kahapon mga abyan, no, April 8, ginihiwat ang pilot implementation sang aton nga pagpanagtag sang cash relief assistance diri sa aton sa Western Visayas for our tricycle drivers. So ang aton nga mga tricycle drivers nagbato no sang tig 5,000 pesos nga CRA halin sa aton nga DSWD. And ang aton no nga mga Angels and Red Vest no gikan sa DSWD6 sa pagpanguna sang aton mga Regional Director Joselito Estember. Yan pa siguro gid no nga smooth no ang pag-release ang aton man nga ayuda sa aton nga mga tricycle drivers. And we have more than 8,400 nga mga target beneficiaries gikan sa Iloilo City, Pasig City and Rojas City. Gani hibaluon nato no kung 100% balano or tanan nga mga beneficiaryo naton ang nakabaton kahapon April 8, and for those no nga in case no nga wala yan nakabaton san o ang schedule. Mga biyanyari sa atong piyang nga linya ang aton nga Regional Information Officer sa DSWD6 si Ma'am Therese Feli Ligaste. Hello ma'am, good afternoon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, hello, ngayong hapon. Yan, and sa tanan nga nagatan ako, nagpamati sining programa, maayong hapon sa aton tanan. Yes, ma'am, no, we would like to know, kamusta no ang aton nga paghiwat sang pag-release no sang aton nga CRA sa aton nga mga tricycle drivers sa aton nga mga syudad no, Iloilo City, Pasig City and Rojas City kahapon. Yes, so kahapon nag-umpisa ang aton nga pilot implementation sang cash relief assistance diri sa Western Visayas
And ang mga lugar nga nakabato na mong Iloilo City, ato na highly urbanized city, kag duha ka component cities nato na mong Pasay City kag Rojas City. So sa kabugusan ang aton nga narilisan is 8,021 tanan ka mga beneficiaries or tricycle drivers na nakabaton sa tig 5,000 pesos, no? And for the breakdown sa Iloilo City, ang total nga nakabaton is 1,873 in Pasay City, 2,433 in Rojas City, 3,715 tanan ka mga beneficiaries ang mga nakabato, no? So sa kabugusan ang na-release naton is nasa 40.1 million pesos worth of assistance para sa singing cash relief assistance. And yes, no, na-mention mo kagina, may ara kita nga mga unclaimed. So sa aton nga mga unclaimed naman yan, no, we are coordinating man with the local government unit sa pag-schedule, no, sang special payout para sa ila. Kaya sinari-sari man, no, ang mga reasons diri kung nga ang may ara nga mga wala nakabato, no, so may ara nga mga kinahanglan nga i-verify back to their total to their LGU, may ara nga emergency cases kidya, no, hindi mga cadpools because nga may mga emergency sa ilang panimalay or may importante gid nga ginakadtuan. But as of now, actually in Rojas City, no, padayon naman ang releasing, no, sa mga wala nakabaton kahapon, and the rest other cities, no, we are coordinating some specific schedule kung saan, no, kita maghiliwat ng special payout sa mga unclaimed. Yes. Mama Atheris, no, liwat naton nga i-emphasize nga this no nga these CRA naton are intended only for our tricycle drivers. Yes, that is correct, no. Ang drivers gid ang qualified nga makabaton sang aton nga cash assistance or cash relief assistance, no. Hindi pwede ang operators apang kung ang isa ka operator siya man mismo ang driver o ginatawag naton nga driver operator, mahimo siya nga maka-avail sa sining assistance. Ang importante verified kag certified sang local government unit niya. Yes. Ma'am, for those yan, no, nga mga tricycle drivers nga nagapamangkot nga wala sila sa listahan sang ilang nga LGU, ano ang pwede nila nga next nga tikang, no, nga pag-aubrahon? Namin ginakapamangkot, Miss Mariano, kay may mga nabaton man kita, no, mga questions about dira. Una gid nila nga himuon is mag-coordinate sa ilang nga toda kag sa LGU. Kay man ang ini nga listahan nga aton naging releasan is from our local government unit, kay sila ang aton licensing office, no, para sa TODA. So ini gin certify nila kag gin verify nila, gin certify nila nga these are legit drivers. So kung wala ang ilang ngalan dito, mas manamig gid, no, nga magkadto sila sa ilang licensing office, ilang LGU, kaupo ng ilang to the president or to the representative. Kay si LGU ni siya ang ma-certify kag magpasa sang ilang ngalan kay DSWD. Kag amo pa lang ni mag-agi sa deduplication, kag mag-schedule man sang payout para sa ila. Pero ang importante lang gid, no, nga ma-validate sila or ma-certify sila sang local government unit. Kay syempre may mara man nga case, no, may mga questions sila about their licenses man. So kinahanglan gid nila ini nga ma-verify, no? Kinahanglan gid nila nga ma-validate ang ilang mga dokumento. Yes. Ma'am, aton nga target, no, is more than 8,400. So in case nga may mga tricycle drivers nga makagtupa, no, sa ilang nga toda, and then i-clarify, no, ang ilang nga documents, no, isumite sa LGU, posible nga mataas pa ang numero naton sang mga target beneficiaries here in Iloilo City, Pasay City, and Rojas City. Yes, possible. We're not, DSWD is not closing doors. As mentioned, gani sang aton nga regional director, as per the directives sang aton secretary and the president, no, nga walang maiiwan, especially subong nga nag-agi kita sa krisis, and kung tani, no, magbinuligay kita, especially para mahatag ining cash relief assistance sa nagakaigo gid, no, nga mga tricycle drivers naton. Kay sila ini ang directly gid, no, nga affected ang aton mga drivers
they are directly affected sa sining krisis sa ginaagya naton subong sa pag taas ang fuel. Yes. Ma'am, sa mga kauturan nato no sa iban nga syudad and municipalities who are waiting sang ilaman no nga turno no nga makabaton sang CRA no, san-o lauman mapagagwa no sang listahan kung sino nga next nga LGU ang hiwatan naton sang payout. Well, it was already mentioned man no by our regional director from the interview yesterday, and we are coordinating naman with the other LGUs no for the rollout sa sining cash relief assistance sa mga tricycle drivers naton sa nagakinalain-lain nga mga LGUs. So antabayanan lang nila no sa aton nga post sa aton official Facebook page DSWD Western Visayas kag national page naton, Yes. Department of Social Welfare and Development no at DSWD Serves, agud nga updated sila sang schedule sa sunod naton nga mga payout no para sa aton nga cash relief assistance para sa rollout naton. But it is possible no nga hiwaton ini sa sunod nga mga sinimana no. Yes. Isunod-sunod na ini siya. So by next week no, and the next weeks to come no mayara kita nga mga updates sa aton nga Facebook pages, and also coordinate gid sa aton nga mga TODA and our LGU kay naga-coordinate man kami sini sa ila nga gina-disseminate ang information ang iba nga mga LGU no naga-strategize gid post sa nagakinalain nila nga terminal agud nga ma-inform ang aton mga drivers sa ila schedule for payout. Yes. Before I let you go, Ma'am Therese, no, ang imo nga panugyan sa ato no nga mga tricycle drivers nga wala pa naka-claim, and at the same time no sa mga maga-claim pa lang nga mga ibang pagid naton nga mga beneficiaryo under sa CRA. So sa tanan naton nga mga drivers no na especially sa mga wala nakakuha or ang ilang ngalan pero wala pa nakakuha no, please coordinate kid sa inyo nga LGU sa inyo TODA para sa schedule sang special payout para sa inyo kag ang mga wala gid sa listahan pero legit nga driver no kag pasok sa aton nga criteria gid and verified and certified by your LGU, please no coordinate sa inyo TODA kag sa inyo local government unit sa inyong city government no dahil unang inyong dokumento pamatuod nga ikaw isa ka driver and may ara ka nga lisensya no ang imong LGU maga-certify kag magpasa ini sa listahan sa DSWD kag mag-aagi ini sa deduplication process naton. And then amo pa lang ina no pag sa schedule sang special payout no para sa inyo. But please no kadto sa aton nga TODA coordinate sa ila kag magkadto sa local government unit naton agud nga ma-verify no kag ma-certify nga matututo ikaw driver para sa sini nga cash relief assistance. So sa aton nga mga drivers dira no ang DSWD kaupod ninyo ari kami diri para nga mag upod sa inyo sa sini nga krisis nga ginaagyan naton. Bawat buhay ay mahalaga sa DSWD, and we give our service with extra love and extra care. Madamo gid nga salamat especially sa aton mga kauturan nga mga fellow angels in red vest sa ilang serbisyo no pulaw bugtaw even weekends and holidays no nagatrabaho especially kung kinahanglanon para sa publiko. So madamo gid nga salamat sa paghatag sa sining kahigayonan Miss Marian. Yun. Ma-explain na sa aton nga mga tagpalamati especially sa aton mga drivers ang aton nga proseso kag ang ilang makaruhan ang ilang mga pamangkot. So maghalong gid ang tanan, and God bless us all. Yes, with this, Ma'am Therese, thank you so much gid no sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon gid kag maayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyan, si Ma'am Therese Feliligaste, ang aton nga Regional Information Officer sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. So
So lapit-lapit na lang mga biyano, mag 100% ang aton man nga pagpanagtag sang CRA no kahapon sa more than 8,400 nga beneficiary. Nakahatag kita no sang 8,021 or nakahatag kita sa 8,021 ka mga beneficiary naton kahapon. Where 1,873 sa Ilag gikan sa Iloilo City, 2,433 sa Pasig City kag 3,715 sa Rojas City. So for those nga wala pa naka-claim no, according kay Ma'am Therese, magahiwat no sang special payout para sa inyo no ang ato nga DSWD. Ang posible no sa target naton nga more than 8,400 madugangan pa ini kiti basi no may mga tricycle drivers dira nga wala lang no na upod sa listahan. So hambal ni Ma'am Therese magkagto no sa inyo nga toda magpa-update no sa inyo nga LGU kiti ang ginabasihan sang listahan ang halin sa local government unit. Philippine Standard Time, 1:43 sa hapon. Mga biyan, this time, istoryahan na naman ang aton nga Iloilo Provincial Health Office may panugyano sa mga kauturan naton dira nga hilig magkaon sang isda especially ha sang aloy kag tulingan matapos nga ti mi ara kita no sang na record nga fish ginapasuni fish poisoning diri sa aton nga sa province of Iloilo. Pamatian naton mga biyano si Dr. Rodney Labis, ang head sang aton nga Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Samtang nag-iimbestigar pa atong otoridad kag nag-implementar sa necessary measures sa pagresponde sa foodborne illness in relation sa pagkonsumo sang isda nga aloy o tulingan, aton gininyo ang publiko nga likaw na anay temporaryo nga likawan ang pagbakal kag pagkonsumo sa isda nga aloy kag tulingan kay base nga aton nga mabakal naghalin pa or kaupod sang batch ng isda nga nagkos ang sintomas sa mga pasyente. Ang sintomas ng experience sa aton mga pasyente after nila kaon sang isda nga aloy o tulingan posible tungod sa scombroid fish poisoning. Ang scombroid fish poisoning ani nagkakatabo kung ang isda kanang isang aloy ay na properly store. Magamba kita nga properly store pagkadakop sa aton nga manog isda kag kung hindi pa makonsumo dapat ibutang ini sa storage box nga bastante sang ice kag ang temperature dapat below 4 degrees Celsius. So kung hindi ma properly store ang isda nga aloy nagataas ang chemical sa isda nga nagakos ang allergy. So after nila konsumo sini maka-experience ang pasyente sang pagpalanghabal o rashes, nagalingan ng ulo, sakit ulo, palpitations or dasig ang pitik sang korason, nagakatol ang dila or baba, ang iba nagasuka, nagasakit ang tiyan or nagalupot. So sa ato ng mga pasyente or mga pumuluyo kung maka-experience sa among nga sintomas, gilay rin magkadto kita sa health centers nato o sa pinakamalapit nga hospitals para nga matagaan sang nagakaigo nga pagbulong gilayon. So sa sunod no kung okay nang aton nga pag may abiso na sa atong otoridad nga okay na nga makabakal na kita liwat sang isda nga aloy or tulingan, siguro nato nga hindi na matabo liwat ang scombroid fish poisoning. So pwede nato ni siya malikawan kung sa umpisa pa lang no sa aton nga mga vendors dapat properly na store gid ang aton nga mga isda, dapat bastante sa ice less than 4 degrees Celsius. Kag sa aton man mga konsumidor mabaka kita sa isda i-check naton kung preska ini, ma-check naton na pamagi sa iyang hasang sa mata niya kag sa baho man sang isda. And second no kung pagbakal naton kag hindi ta papagkonsumuhon itinloan ni kag butang anay sa ref or sa storage box nga below 4 degrees Celsius ang temperatura. And kung maghugas kita or maghikot kita sang isda siguro na hugas kita sa aton kamot gamit ang habon kag tubig kag ang aton nga utensils ginagamit matinlo kaupod ng aton nga mga cutting boards para ma-prevent ang dugang nga contamination sa aton nga ginaluto. And pagtapos naton luto kag kung hindi maubos ang aton nga pagkaon ibutang naton sa matinlo nga storage container kag ibutang sa ref kung hindi pa pagkonsumohon gilayon. So sa liwat no sa aton mga pamuluyo kung may ka-experience kamo sang sintomas sa scombroid fish poisoning magkadto kita gilayon sa health centers kag sa hospitals. Sa 20 nga kaso nga na-record naton subong aga, ang 6 nagalin sa syudad sang Pasig, ang 3 halin sa Banwasang Dumangas,
3 halin sa Banate, 3 sa San Enrique, 3 sa Balasan, 1 sa Dueñas kag 1 sa Banuasang Mina. Ang aton nga mga RHOs kag health hospitals para nga naga-monitor sa mga pasyente nga nagasulod sa ila kag ang aton man nga mga RHOs nag-implementar naman sang ilang mga advocacy campaigns para pahibalo ang publiko sa pamaagi para malikawan ang dugang pangakaso sang foodborne illness dala sang pagkonsumo sang isda nga aloy or tulingan. There you have it mga biyan, si Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Sa siniman no nga aviso nga temporaryo anay nga likawan ang pagbakal no kag pagkonsumo sang aloy o kontulingan samtang nga padayon pa no ang investigasyon sa ginapasuni no nga scombroid o kon fish poisoning sa aton 20 ka mga individual diri sa probinsya. So pinakamadamo mga biyano nga na record yara sa Pasay City with 6 no nga posible no na fish poison, tig 3 sa Dumangas, Banate, San Enrique kag Balasan, kag tig 1 naman sa Dueñas kag Mina. So for those no nga naka-experience sa mga gina-mention ni Doc Rodney nga mga sintomas no, hindi na magpadugay no diretsyo no sa aton nga mga health centers o kung sa mga clinic agod nga ti matatapan ka mo, especially no sa mga kauturan naton na may pantal-pantal o kung gilayon no nga maka-experience no sang rashes, pagpitik no sang dughan o kung palpitations. Importante gud no nga gilayon na makapadulong no sa aton nga mga balay bulungan o kung mga health centers. Ang aton mga abyanong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFOR Negros Island Region, padayon man no ang pagmonitor sa recent no nga reports sa food poisoning cases sa Cadiz City nga link man no sa consumption o kung ang pagkaon sang aloy o kontulingan. And according diri sa BFOR NIR, ang technical team no padayon sa pag-imbestiga sa siniman nga insidente, and based no sa preliminary reports, ang symptoms no consistent sa scombroid fish poisoning nga which can mention man no kaina ni Dr. Rodney Labis. Susunod din no sa aton nga BFOR, ang ini mga abyan no wala ini naturally nga naga-occur or this is not a naturally occurring toxin sa aton nga mga isda, kundi nagakatabo ini no kung ang isda wala maayo na store, especially no halin sa pagdakop sini padulong sa aton nga mga merkado publiko. So kung ang aloy o kontulingan ang mapabayaan no sa init, kiti mainit subong, naga-produce ini sila sang high levels sang histamine nga hindi madula o kung makakasno even by cooking o kung frying. So sa aton nga mga vendors no, siguraduhin gid sa nga nagabaliga sang preska nga isda all the time. Dapat no ang mga isda should be kept no in chilled 1-to-1 ice fish nga ratio, especially no sa summer season. I-avoid man ang exposure sang isda sa high temperatures to prevent no sang spoilage. Sa ato naman nga mga bumalakay, ligawan anay no ang pagbakal o ang pagkaon sang isda nga may ara sang metallic o kon peppery taste, ara no sang mabaho no nga isda. Siyempre, i-check din no ang hasang, ang mata, according ka ina no kay Dr. Rodney. So as of now no, samtang wala pa no sang aviso liwat no ang aton nga PHO, likawan anay ang pagkaon sang isda nga aloy o kon tulingan. Philippine Standard Time, 1:52 sa hapon. Unfortunately, mga abyan, wala nakita sang nabilin nga oras sa aton man nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Thank you so much no sa inyo nga pagtutok subong nga hapon, sa mga naglisod sa ila radio sa 585 AM, kag syempre sa mga nagalanta sa aton nga Facebook Live. Thank you so much. Salamat man no sa aton nga nakaupod kaina si Ma'am Therese Feli Ligaste, ang Regional Information Officer sang DSWD6.
Kag thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga biyan ako na lang gid si Morgan Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.